Malakas na sinipa ni 77 si Phantom Demon sa tiyan, dahilan para mabigla ito. Ngunit ngumiti lang si Phantom Demon at nagpahayag na hindi iyon uubra. Kasunod noon, bigla niyang ginalaw ang kanyang tiyan at tinabig ang paa ni 77, bagay na ikinagulat nito. Agad namang umatake si Phantom Demon gamit ang kanyang espada, ngunit mabilis na nakaiwas si 77, kaya ang after image lang nito ang tinamaan. Mabilis siyang umatras upang makakuha ng tamang distansya, at nang makalayo na siya, agad niyang ginamit ang kanyang invisibility para maitago ang kanyang presensya. Nang makita iyon ni Phantom Demon, napangiti siya at ipinahayag na isang uri pala ng martial art ang ginamit ni 77 para maitago ang sarili. Dagdag pa niya, tila ganap nitong napag-aralan ang demonic technique of blending with the world. Mabilis siyang sumugod, dahil naramdaman niya ang presensya ni 77. Nagulat si 77, hindi niya inasahang matutuntun siya nito. Agad niyang ginamit ang kanyang sinulid upang harangin ang espada ni Phantom Demon na halos nakadikit na sa kanyang leeg. Sa tindi ng puwersa ng pag-atake, nabasag ang poste at napatalsik si 77 ng napakalayo. Muling nagpahayag si Phantom Demon na hindi pala kayang burahin ng tuluyan ng teknik nito ang presensya niyang dapat sanay nawawala. Kasunod noon, mabilis siyang sumugod kay 77, at sinabi pang malinaw na niya itong nakikita ngayon. Nagulat si 77 dahil nasa mismong harapan na niya si Phantom Demon. Agad namang ibinagsak ni Phantom Demon ang dulo ng kanyang espada at malakas itong inihampas kay 77. Sa lakas ng tama, malakas na bumagsak si 77 sa sahig, at nabiyak ang lupa sa ilalim niya dahil sa matinding impact. Sa gitna ng alikabok na kumalat, biglang nagtaka si Phantom Demon nang mapansin niyang naglaho si 77 muli. Bumaba siya sa lupa at ipinahayag na kung iisipin, tila nagmumula si 77 sa Delon clan, ngunit halata raw na hindi pa nito naaabot kahit kalahati ng tunay na potensyal nito. Samantala, si 77 ay naka-invisible sa harap niya, hawak ang tiyan sa sakit, at nagtatakang nag-isip kung anong Demon Clan ang tinutukoy ni Phantom Demon at bakit siya iniuugnay doon. Dahan-daang lumapit si Phantom Demon sa naka-invisible na si 77. Habang lumalapit, sinabi niyang isa ito sa mga hanghang na na-brainwash ng 7 killers ng demonic way para patayin siya. Sa narinig na iyon, agad na naisip ni 77 na ang Demon Clan ay isang grupo sa ilalim ng Demon Doctrine. Nang tuluyan ng makalapit si Phantom Demon, sinabi pa nitong tiyak na hindi niya inakalang mangyayari ang susunod. Napatigil si 77 at hindi nakasagot. Saka nagsimulang magkwento si Phantom Demon. Ipinaliwanag niya na may 4 na tao na umabot sa pinakamataas na antas ng medisina sa buong Murram, ang Eastern Master na tinatawag na Diyos ng Medical Science, ang Western Poisoner na kayang gumamit ng lason upang gamutin ang libo-libong sakit, ang Southern Physician na sinasabing kayang ibalik ang buhay ng patay gamit ang kanyang acupuncture technique, at ang Northern Immortal na may kakayahang kontrolin ang kaluluwa at espiritu ng tao. Pagkatapos nito, tumalon ang kwento patungo sa lungsod ng Liangzhou. 200 taon na ang nakalipas ng unang makarating ang Northern Immortal sa Liangzhou matapos maglakbay sa iba't ibang kontinente upang maipamalas ang kanyang medisina. Habang nakasakay siya sa kanyang kalisya at nagbabasa ng libro, nagmamakaawa ang mga taong nadaanan niya. Isang lalaki ang humingi ng awa, nakiusap na pagalingin ang kanyang anak. Isa pang lalaki ang nagmamakaawang maibalik ang kanyang paningin at ipinakiusap na ayusin ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang Northern Immortal sa Dragon Sword family. Agad lumabas ang isang lalaki at inimbitahan siyang pumasok. Bago siya pumasok, sinabi ng Northern Immortal na kukunin muna niya ang kanyang mga halamang gamot, kaya't sinimulan niyang ilabas ang mga ito mula sa kanyang banga. Pagpasok nila sa loob, tinuruan ng Northern Immortal ang matandang lalaki na subukan ng tumayo.
Kahit paralisado noon, nagawa niyang bumangon. Kilala ang Northern Immortal dahil kaya niyang patayuin ang mga paralitiko at maibalik ang paningin ng mga bulag. Ngunit may isang mahiwagang bagay na napapansin, tuwing dumarating ang Northern Immortal sa isang lugar, nawawala ang mga bata. At alam niya mismo ang dahilan, dahil hanggat may mga bata at may sapat siyang goo poison, kaya niyang makamit ang ganap na kawalang hanggan gamit ang ipinagbabawal na teknik na tinatawag na Great Merit of Demon Soul and Powerful Spirit. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na ang Northern Immortal sa lamesa at nagsimula ng kumain. Lumapit ang isang lalaki at tinanong kung bakit hindi siya manatili ng ilang araw pa at ano ang dahilan ng kanyang maagang pag-alis. Sagot ng Northern Immortal, marami pang pasyente sa ibang lugar ang nangangailangan ng kanyang paggamot. Sa pagkakataong iyon, biglang pumasok ang isang lalaki ng mabilis. Agad nagtanong ang isa sa mga miyembro ng Dragon Sword family tungkol sa ingay. Napatahimik si Northern Immortal habang pawis na pawis ang bagong pasok na lalaki. Sinabi ng lalaki na inilipat niya ang banga ng Northern Immortal at aksidente itong nagdulot ng abala. Ngunit hindi na niya natapos ang paliwanag. Nagulat si Northern Immortal sa pakikialam sa kanyang kagamitan. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas. Sabi ng lalaki sa tabi niya kanina, mukhang nagkamali siya nang ilipat ang gamot. Habang lumalabas si Northern Immortal, sinabing babayaran nila ng buo ang anumang pinsala sa kanyang gamot. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas na sila. Kitang-kita ang basag na banga, at sa tabi nito, may isang batang tuyot na tuyot ang katawan. Sa tabi ng bata, may kakaibang bulati na nagdulot ng pangamba. Nagtipon ang mga lalaki at nagtanong kung ano iyon. Isa ang nagsabi na mukhang bangkay ito ng bata. Isa pa ang nagtaka kung paano napunta ang bangkay ng bata sa banga ng Northern Immortal. Hindi na nakapagsalita si Northern Immortal at pinagmasdan lang ang pangyayari. Ngunit biglang humarap siya sa mga lalaki at naglabas ng napakalakas na killing intent. Tinanong niya kung ilan ang tao sa pamilya. Makalipas ang ilang sandali, isinagawa ng Northern Immortal ang kanyang malupit na paghihiganti. Pinuksa niya ang buong Dragon Sword family. Sa gabing iyon, 397 katao ang namatay, at 7 nakaligtas lamang. Naglakbay ang Northern Immortal sa buong kontinente, palaging nagbabago ang mukha at pangalan, ngunit hindi huminto sa kanyang kasamaan upang mapanatili ang kanyang buhay. Kilala siya bilang Northern Immortal ng Mountain of Dead Souls, ang Pharmacist ng Sichuan, ang Yellow Physician ng Huangshan, at ang White Physician ng Whitegrass Valley. Kahit nagbabago ang kanilang mukha at pangalan, lahat sila ay isa at pareho, ang Northern Immortal. Mula noon, tinawag ang baliw na mamamatay tao na sumisipsip ng dugo, laman, buto, at likido ng katawan ng mga bata bilang Phantom Demon. Isang nilalang na kayang magbago ng anyo, ang Phantom Demon. Mula sa araw ng pagkawasak ng Dragon Sword family, sinundan ng 7 nakaligtas ang Phantom Demon. Tinatawag ang kanilang sarili na 7 Killers of the Demonic Way, at ipinapasa ang kanilang galit at puot mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Upang patayin ang Phantom Demon, lahat ng batang ipinanganak sa Sword Dragon family ay ipinadala sa Rock Cave sa Divine Dragon Valley pagdating nila sa edad na 5, walang sinuman ang iniwan. Ngunit iilan lamang ang nakaligtas dahil sa malupit na kapaligiran. At wala sa kanila ang nakapag-master ng demonic technique of blending with the world ng higit sa level 5. Maliban sa isa, siya lamang ang nakapag-master at nakalabas ng kuweba. Nang makita niya ang 7 demon killers, sinabi nila na sila ang kanyang mga ama. Sagot ng mga ito, kami ang mga nagpalaki sa iyo, ikaw ang aming anak. Ngunit sinabi ng Phantom Demon na marami na siyang mga ama bago sila, at marami na rin silang anak bago siya. At iisa lamang ang dahilan ng kanilang pag-iral, patayin ang Phantom Demon. Ngunit hindi na kailangan niyang makita ang kanilang mukha.
hindi na kailangan malaman ang kanilang nakaraan, buhay, at kamatayan. Ganoon sila namuhay noon, at ganoon din sila patuloy na mamumuhay. Sobrang nagliyab sa galit si 77 sa mga nalaman niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad niyang inihanda ang kanyang mga bakal na bula at mabilis itong inihagis kay Phantom Demon. Kasabay nito, umikot siya ng sobrang bilis sa paligid ng kalaban, dahilan para magmukhang dumami ang kanyang anyo at maging imposibleng sundan ng mata. Habang tirek ang galit at walang tigil sa pag-ikot, sinabi niya kay Phantom Demon na ang buhay ng 377 miyembro ng Dragon Sword Family, at ang puot ng libo-libong batang namatay sa kamay nito, ay sisingilan niya ngayong araw. Sa bilis ng kanyang paggalaw, agad niyang sinira ang espada ni Phantom Demon, bagay na labis ikinagulat ng kalaban. Habang nakatitig si Phantom Demon sa putol niyang sandata, sinasabi niyang ang isip ni 77 ay kontrolado raw ng 7 Killers of the Demonic Way. Habang patuloy ang sunod-sunod na pag-atake ni 77, ipinagpatuloy ni Phantom Demon ang pagsasabi na tiyak hindi alam ni 77 ang totoo, na ang 7 Killers of the Demonic Way ay hindi mga inapo ng Dragon Sword Family, at lalo nang hindi nila mga ama. Ngunit hindi iyon pinansin ni 77. Tuloy-tuloy lang ang brutal na pag-atake, at halos mabiyak na ang katawan ni Phantom Demon sa dami ng sugat. Sa tindi ng galit at puot, sinabi ni 77 na wala nang kahit anong sinasabi ng kalaban ang makakapagpabago sa kanya ngayon. Sa narinig na iyon, naging seryoso ang mukha ni Phantom Demon. Nalaman niyang hindi niya na mababaliktad ang pag-iisip ni 77. Agad siyang naghanda ng depensa habang sinasabi kay 77 na wala na siyang pakialam kung alam man nito ang katotohanan o hindi. Sa sandaling iyon, biglang sumugod si 77 palapit. Ikinagulat ni Phantom Demon ang bilis ng pagdating niya. Habang papalapit ang bata, ramdam ng bawat hibla ng katawan niya ang matinding pagkamuhi kay Phantom Demon. Nang halos umabot na si 77 sa harapan niya, humigop ng malalim na hangin si Phantom Demon at agad niya itong ibinuga bilang pag-atake. Pero sa isang iglap, naiwasan iyon ni 77 at ang after-image lamang niya ang tinamaan. Samantala, hindi na namalayan ni Phantom Demon na napapaligiran na pala siya ng makikintab na sinulid na inilatag ni 77 habang sila'y naglalaban. Laking pagtataka niya kung ano ang balak nito, ngunit bago pa siya makagalaw, biglang pumulupot ang lahat ng sinulid sa kanyang buong katawan. Malakas itong hinayla ni 77 habang naglalagablab ang puot sa kanyang mga mata. Sinabi niyang sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay si Phantom Demon. Ang ginamit niyang teknik ay ang kanyang demonic technique of blending with the world, soul-destroying silver.